Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Mga pangga, kasama natin ngayon ang isang tunay na rakitera. Inspirasyon at empowered Filipina. Pagsubok at pagbangon. Mula sa pagiging writer, ngayon isa na siyang negosyante, host, at boss ng kanyang sariling negosyo na nagkamit ng iba't ibang awards sa loob at labas ng bansa. Tagumpay at inspirasyon. Siya ang patunay na hindi hadlang ang simpleng simula sa makulay na tagumpay. Moto sa buhay. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Mga pangga, eto na, kilalanin natin ang nag-iisang Melanie Zambrano. Kamusta po? Ayan, Hi. hello po. Ang ganda ng introduction. Kamusta po ang biyahe papunta dito sa stasyon? Exciting. Exciting. Kasi syempre, I'm anticipating talaga, highly anticipating yung kwentuhan natin ngayong hapon. Correct. At talaga namang nakakabilib na istorya Totoo. ni Melanie. Totoo. Actually, no, syempre, bilang napakaganda ng mga nakasulat dito, partner, pero Mhm. gusto nating alamin, ano nga ba yung simula? Kamusta si Melanie bilang bata? Wow. Alam mo, very timely tong interview na to. Kasi few days ago, di ba, it was Mother's Day. Yes. So, makwento ko lang, no, nung Mother's Day, yung mama ko, nakapagkwento, ito talaga yung sagot dun sa tanong kung ano yung simula. Nakwento niya kung paano ako pinanganak eh. So, pinanganak ako ng morning ng October 16, pero nung nilabas ako ng hospital, may bagyo. Okay. Nakatira kami sa squatters area ng Maestranza compound sa Intramuros, Manila. Doon lumaki yung mother ko. Nakatira lang sila sa Cariton. Kariton. Yes, Cariton. At yung So, walang napupunta, kumbaga kung saan lang mahinto, doon na matutulog sa kalsada. Stationary naman yung mga Cariton. Kasi itong Cariton na to, convertible. So Social. sa umaga, Mm. tindahan siya, parang gano'n, nagtitinda ng mga candy, sigarilyo, mga lutong ulam, ganyan, kape. Pero sa gabi, doon kami natutulog sa ilalim. But anyway, doon sa simula, so yun nga, bumabagyo daw nung inuwi ako ng Intramuros. And dahil bagyo, may nagbagandang loob na gwardya nung mga bodega kasi dati ang nakalagay doon sa gilid ng Ilog Pasig. So, nagmaganda yung security guard at doon pinaakyat ang mama ko dahil bagong panganak sa likuran ng truck para hindi kami mabasa ng ulan kasi may tolda, pero sobrang lakas daw talaga ng bagyo. So nilipat kami doon sa mismong loob ng warehouse ng bodega. Naglatag ng mga karton, ganon. My mom had me when she was only 16 years old. 16. Bata pa. So nung nakita daw niya ako, syempre maliit na baby, Oo. na nakahiga sa karton, ganon, sa sahig. Awang-awa daw siya sa akin, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ano kaya ang magiging kapalaran nitong anak ko? Yun. So, yun ang simula ng isang Melanie Zambrano. Pero yung lugar na yon, doon ako lumaki up to I think mga 4 or 5 years. So, yung early childhood memories ko talaga ay nasa gilid ng Ilog Pasig sa Intramuros. Doon kayo Paano- naglalaro, ganyan. So paano to? Nung time na since bata ka pa, di ba? So yung mga kalaro mo, doon lang sa mga gilid-gilid lang din. Oo, no? Kasi, di ba? Mga hindi kapit-bahay, kapit-Cariton. Oo, ganun eh. Kapit kariton ang tawag, no? So yung time na yun, ano ba yung mga, never ka bang nainggit sa mga taong nakikita mo mga bata na naglalaro na may mga sariling laruan, ganyan? You know what? Sobrang hirap ng childhood ko. Pero lumaki ako na hindi ako malungkot. Ang saya-saya kong bata. Kasi
siguro yung innocence, no? Akala ko kasi ganun lang talaga yung buhay. Akala ko that was the normal life. So, na-enjoy ko naman yung naglalaro, yung namimitas ako ng mga bulaklak doon sa tabi-tabi. Santan, ganyan. Meron kasing malapit na plaza doon sa amin, yung tinatawag na Plaza Mexico, sa katabi yun ng immigration. Yung immigration ngayon sa Intramuros. So yun, doon ako naglalaro. Tapos ang mga tuwang-tuwa kami kapag may mga nagtatapon ng basura. Kasi yung area na yon may mga offices doon, mga buildings, mga opisina, nandun yung Bangko Filipino. Tapos nagtatapon sila ng mga papel, minsan mga ballpens, lapis, ganon. So doon, tuwan-tuwa ako pag nag-aagawan kami. Oo, nag-aagawan kami sa mga ballpen at lapis. Ganon. Yun yung childhood ko. Instant school supplies ka na kaagad. Yung parents ninyo, kung bata pa kayo, sinasabihan na kayo, anak, eto yung buhay natin. Yung childhood ko kasi, ang pinaka-prominent figure sa akin, growing up, was yung lola ko, yung mother ng mama ko. So, siya yung tindera talaga dun sa Kariton. And ang ginagawa niya, kapag madaling araw, namimili na siya ng mga paninda sa either Quiapo or Divisoria. And at a very young age, sinasama niya ako. Dahil biba ako noon, hindi ako mahihain Pag sinabing, kanta ka nga, o kaya sayaw ka nga. Kahit walang tugtog, sasayaw ako, kakanta ako. Tapos, kaya niya ako sinasama dahil maraming natutuwa sa akin ng mga tindero-tindera. Nabibigyan kami ng mga extra na paninda na hindi niya kailangan bayaran. Libre so, na. pag uwi namin, ang dami naming paninda dun sa Kariton, pero libre lang yon kasi nagpaka-showbiz lang ako dun sa mga... Nakyutan sa'yo. Oo, parang ganun. Bibo Kid. Bibo Kid. So, nung hanggang 5 yun, nung nag-elementarya ka, nandun pa rin kayo sa lugar na yun? Nung elementary naman, yung tita naman ng father ko, nakakuha ng lugar sa Upper Bikutan, in Taguig. Nung time na yon, ang Taguig, probinsya. So, hindi sementado ang kalsada, parang as in province talaga siya. Ganon. So nilipat kami doon, nagkaroon kami ng pinatayuan niya kami ng maliit na bahay doon. So doon na dumami yung mga kapatid ko. Doon na kami lahat. So doon na ako lumaki. Ang father ko ay isang occasional taxi driver kasi wala naman kaming sariling taxi Nakikiboundary lang. Oo, nakikiboundary lang. Tapos yung mother ko, plain housewife, pero nung dumadami na kami, nakita niya na hindi kaya talaga ng tatay ko na kumain kami ng 3 beses isang araw. So, nag-alaga siya ng uso noon yung yung sa bakuran mo, yung mag-aalaga ka ng baboy. Okay, itik, kung anong pwedeng na pagkakitaan. Nung mga siguro grade 1, grade 2 hanggang mga around grade 4 ganon. Ang routine ko, pagkagaling ko from school, may dala-dala akong 2 balde. Nag-iikot ako sa mga kapitbahay para mangolekta ng kaning baboy. Kasi yung kaning baboy na yon, lulutuin ng mother ko yun para ipakain sa baboy. So, kaya siguro lumaki akong hindi madiriin. Kasi, syempre pag yung, alam mo na, sanay ka na sa amoy. Sanay ka na merong mga, alam mo yung mga worms na lumalakad ganyan. Pero, yung hirap ng buhay na yon, parang yun din yung motivation ko talaga everyday. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, minsan lalo na nung medyo lumalaki na ako ng konti, yung parang nahihiya ka ng kumatok. Lalo pag high school ka na. Kumatok sa kapitbahay o kaya yung parang minsan takot ka na may aso na ilang beses ako namuntik makagat ng aso, ganyan. So, umiiyak ako, tapos sinasabi ko sa sarili ko, paglaki ko, ganun. Paglaki ko, hindi ako magiging ganito. So, doon meron akong funny na kwento tungkol dito sa kaning baboy na to. Yung lugar kasi namin sa Upper Bikutan, mahirap ang mga tao doon. So, dumating yung time na parang na-realize namin, wala naman kaming nakukolekta masyadong kaning baboy. So, dumadayo kami ngayon sa Merville or Better Living. Kung familiar kayo dun sa lugar namin, that's on the other side. Sa kabilang, medyo malayo pa. Malayo sa kabila, parang tatawirin mo yung bridge na ngayon toll gate na yon ngayon. Palakad lang yun. May tinutulak kaming kariton. So, yung mama ko tsaka ako, nagtutulak kami ng kariton going to Merville. Meron akong fear of heights. So, natatakot ako pag tutulay na dun sa bridge.
Pero para hindi ako matakot, ang ginagawa ko is iniisip ko, tinitingnan ko yung mga sasakyan na dumadaan sa ilalim at sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko paglaki ko, dadating yung panahon na dadaan ako sa lugar na to pero hindi ako nagtutulak ng kariton, na nagdadrive ako ng sarili kong kotse. So yun yung parang mga unang pagkakataon na natuto kong mangarap na magdadrive ako ng sarili kong kotse. And God has been so great to me dahil maraming kotse na yung na-drive ko na dumaan sa lugar na yon. And until now, each time, no, pag dumadating ako sa point ng buhay na minsan nalulungkot ka, depressed ka over something, tapos mapapadaan ako ng Bikutan Tollgate, parang lagi ako nagpa-flashback. Tapos naiisip ko na parang, oh my God, parang yung journey ko, ang layo naman na ng narating ko. At parang si Lord sinasabi niya sa akin, ilang beses, ilang sasakyan na ba yung binigay ko sa'yo na idinaan mo dito sa lugar na to. So, nawawala yung sama ng loob, parang na-cheer up ako kasi nga naman, grabe, dati, kariton nga lang yung tinutulak ko na may kaning baboy, pero ngayon, iba't ibang sasakyan na yung idinaan ko sa lugar na yun. Pero kayo, total nasabi mo nag-ano ka ng mga kaning baboy noon. Sa pagkabata mo, nabully ka ba sa eskwelahan? Ay, hindi. Hindi, kasi ito nga yung funny, hindi ko nga maintindihan kung bakit ganon. Kasi sabi ko nga, di ba, never kong naisip na kawawa ako. Akala ko kasi, wala, ganun lang talaga yung buhay. Normal lang. Normal yung buhay na ganun. And, tsaka kasi yung mga kapitbahay namin, ganun din naman eh. Pag nagtatanungan kami, anong ulam nyo? Same lang na yung mainit na kanin, tapos basta may mantika, at saka may asin, o kaya pag may toyo, mas okay. Kasi, yun lang. Naranasan nyo yun? Hindi ko naranasan. Yun yung way of life namin before talaga. Yun talaga. Yun talaga yung way of life. Na parang, kapag may ulam, 7 kaming magkakapatid eh. So kapag may ulam, nakahiwa-hiwa, per slice lang. Hindi ka pwedeng magdoble. Tapos ito, gusto ko i-share yung lesson ko na hindi ka dapat maging madamot. Kasi ang father ko, disciplinarian. So, di ba, per slice lang yung mga ulam. Oo. Kaya tinatarya-tarya na. Oo. Syempre, pag bata ka, medyo pilya ka rin, di ba? Panganay ako. Ang gagawin ko ngayon, nakakuha na ako ng sakin, tinatago ko sa ilalim ng kanin ko. Para hindi kita. Kunwari wala pa ako, di ba? Tatabunan mo ng kanin. Oo, tatabunan ng kanin. Siguro sa katakawan ko, pag in short, natinik ako. So, nung natinik ako, tapos nakita ng papa ko na meron na pala akong ulam. Hindi niya talaga ako tinulungan. Tapos sabi niya sa akin, yan ang napapala ng taong madamot. Sabi niya ganon. Kapag tandaan mo, kapag nagdamot ka, sabi niya ganon, hindi mo ma-enjoy yung bagay na kinuha mo sa pagdadamot. So, parang nag-struck sa akin yung lesson na yun. Kaya, ngayon, namumuhay ako talaga na generous. Mapagbigay. Mapagbigay. Kasi alam ko na pag nagdamot ka, baka matinik ka. Correct. Ang simple lang nun, partner, no? Pero iba yung may laman, tama. At dadali mo to habang buhay. Yes. Sa gantong di ba, sa ganyang lugar, never ka bang nahalubilo sa mga loko-lokong tao? Kasi di ba, pag ganyang mga lugar, di ba maraming mga tropa-tropa. May mga gulo, tropa-tropa. Ikaw ba dumaan ka sa mga ganyan? Hindi ulit. Kasi meron akong may 2 tito ako noon, kapatid ng mama, nakababatang kapatid ng mama ko, na parang medyo siga. So dun sa lugar namin, medyo ilag sa kanila yung mga kalalakihan. Kilala. Kapag may gumalaw dito, yari kayo sa akin ganun. So walang nagtangka sa akin na mambastos or what. In fact, yun yung early childhood, nung nag-college na ako, sa Lyceum of the Philippines, Intramuros yun, di ba? So, yung lola ko at saka yung 2 tito ko na yun,
doon pa rin sila nakatira sa squatters area na yun sa Intramuros. And syempre, dahil mahirap nga kami at nakapag-lyceum ako dahil naman sa scholarship. So, sabi ng mama ko, siguro mas okay doon ka tumuloy sa lola mo, doon sa sa May Estranza kasi nilalakad lang, Oo, diba? malapit. And nung first year college ako, pinalad naman ako na na maging mutya ng Lyceum. Wow. So, May syempre, tsura di naman ba- sila. Oo naman. May tsura. Nakita, Maganda. mistock ko to eh. Oo. Nung hindi pa ako nabubusog. Anyway, so meron akong 'di ba, parang beauty queen ka kunwari. May title ka, ganun. Yeah, ganun. campus queen ka. So syempre maraming admirers. Tapos may mga nagsasabi sila, saan siya nakatira, ganyan. So sinusundan ako doon sa kung saan ako uuwi. Oo. I don't know, pero hindi kasi ako nahihiya na ganun lang kami. Kahit college ka Pinakita, na, no? pinakita mo yung lugar nyo doon. Oo, di makikita nila. Oo, Tapos iba, naging, iba. naging talk of the campus na parang, ay, sa squatters area lang Yan. pala siya nakatira. Oo. Kasi big deal yan sa mga estudyante. Oo. Di ba pag-uusapan ka talaga na, Yeah, ay, pero mahirap ako- pala siya. Wala talaga. Until now, ganun naman yung ugali ko, na hindi ako affected. sa Never mga- kayo nagsinungaling sa mga classmate mo na, syempre, di ba, Oo. ang aurahan mo kasi, pang Popular pang fourth kid. part to, nakatira, Correct. ganyan. So, parang, never ka nagdahilan na, mayaman ako, mayaman Never. Oo. Napagkakamalan ako lagi na anak mayaman. Siguro kasi hindi naman ako dark skin, Oo. ganon. Tapos mukha naman akong maayos. Mm. In fact, pag nagkukwentuhan kami ng mga former college friends ko, ngayon, pag sinasabi ko, alam nyo ba na nakagraduate ako na iisa lang yung pantalon ko? Tapos ang palda ko dalawa, parang 2 sets of uniform lang talaga. Sabi, talaga? Gulat na gulat sila. Sa loob Kasi ng 4 na taon. kasi ang feeling nila, parang nung college daw, isa daw ako syempre sa mga maganda nga. Oo. Kumbaga hindi nila nahalata. Pero talagang totoo yan. Kasi sa Lyceum before, pag Friday, wash day eh. So nagpopormahan ng mga estudyante dyan. Pero ako, yun at yun lang din naman yung sinusuot ko. Paiba-iba lang ng t-shirt or ng blouse. Pero iisang pantalon lang talaga. At iisang sapatos lang din. Siguro nasa pagdadala lang din talaga yung Tsaka, pag ang mindset mo kasi is kawawa ka, or iba ka Tama. sa kanila, yun talaga yung mararamdaman mo. Totoo. At yun yung magiging dating mo sa mga tao na Yes. kawawa ka. Oo. Pero kung kahit ganun yung estado ng buhay mo, kung hindi mo iniisip na kawawa ka, hindi ka talaga kawawa. Never ka ba nagano kay Lord na, Lord, ba't ganito buhay namin? Ito binigay mo sa amin. Nagtanong ka ba dyan? Hindi rin. Nangarap lang talaga ako. Ito pa, meron akong gustong i-share. Ito naman parang, this is an ode and a tribute to my mother. Nung first year ako, kasi 'di ba, scholar ka pero may mga gagastusin ka eh. So, yung uniform ko nung first year first sem, siguro for more than 1 month, hindi ako naka-uniform. Kasi wala akong pambili ng uniform. Wala pa akong pambili. So, lagi akong 'di ba sisitahin ka ng guard Oo. kasi Kulang. ang tagal na eh. Oo. Tapos kilala na nga ako na hindi ako naka-uniform. Tapos, yung isang tito ko na car wash boy yun ang yun ang trabaho niya doon sa niya. Intramuros, na doon sa immigration, siya yung yung parking boy. Parking boy, yung mga Yes, nag-a-assist. Oo. So, ang ginawa niya, dahil naawa siya sa akin, binasag niya yung kanyang piggy bank. Na ang laman, yung mga 2 pesos na, yung Coins, mga coins octagon yan, pa oo. nun. Oo. octagon. Eh di syempre tuwan-tuwa ako, binilang namin kasya sa pang-uniform. So kinabukasan, dinala ko ng Lyceum, nakasupot siya. Parang nakasandobag. Tapos nagpunta ako sa cashier kasi bibili ako ng pinagtinginan ako ng mga estudyante. Kasi dala-dala mo, puro coins. Bakit coins? Nung time na yun, siguro parang, I don't know, siguro nakaramdam rin ako ng konting hiya. Pero mas na-overpower yun nung happiness ko na, finally, may uniform na ako. Yun. So, yung moment na yun, tumatak yun sa isip ko na hanggang ngayon, yung tito ko na yun, alam mo yung parang yung utang na loob, hindi mo talaga nababayaran yun. Totoo. Tama. So, narating ko naman kung ano ako ngayon dahil napakaraming tao din yung tumulong sa akin in one way or another. So, isa yung tito ko na yan. Kaya yung tito ko, love ko yon. Parang, until now kasi, doon pa rin siya sa Intramuros nakatira.
parking boy pa rin siya. Until now? Yes. Pero kagawad siya doon. Wow. Pero yun Oo, gusto yun na niya, talagang hanap gusto buhay niyang talaga. gawin. Gawin yun Oo. So, every time na napapagawi ako ng Manila, I make it a point na dadaanan ko siya. Either, kuya, lunch tayo or snacks tayo. Makikipagkwentuhan lang ako kasi parang it's my way of giving back. No, yung ginawa niya sa akin kasi talagang nakatatak sa puso ko yun. Tapos ito naman po yung sa mother ko. So na-resolve yung aking uniform. Syempre kailangan mo ng books, 'di ba? So ito Pera na naman. Punta kami ngayon ng Avenida. 'Di ba dati doon, maraming nagbebenta ng mga second-hand Oo. na libro. So yun lang yung bibili namin second-hand. Pero kulang pa rin yung pambili namin ng libro kahit second-hand. Ang ginawa ng mama ko, may mga parang stall na maliliit sa may Avenida. So may nilapitan siya, kinausap niya. Hindi ko naman alam kung yung parang mga nag-aano ng mga alaalahas, ganon. Tapos mamaya sabi nung lalaki sa amin, parang natawa siya dun sa binigay ng mama ko na nakabalot sa tissue. Sabi niya, ay kadiri naman ma'am, ano ba naman, kadiri naman po, ano ba tong, parang ganon, parang binibenta or what. Sabi ko, bakit kaya siya nandito? Tapos nagtawag pa ng iba. Basta parang pinagtatawanan kami. Tapos yung mama ko parang hiyang-hiya siya na parang naiiyak na siya. Ayun pala, alam mo kung ano binibenta ng nanay ko? Yung ngipin niya. Kasi noon, nung panahon nila, uso na yung parang pustiso, merong parang may ginto. gold. Yes. May gold, okay. ganun. So, yun, sabi ko, doon ko na-realize, sabi ko, ganun pala yung nanay. Yung parang ibibigay pala lahat para sa anak. Kaya sabi ko din, gagawin ko rin yung lahat para sa nanay ko. Kaya, ayun. Grabe. Ang dami na pinagdaanan na Oo pagsubok niya. no? Ang gusto ko lang tanong kay Melanie, ano yung talagang hindi mo makakalimutang struggle sa buhay mo? Totoo, kasi napaka-positibo. halos No? lahat Simula pagkabata niya, ang positibo niya sa buhay. At kumbaga, matibay ang loob. Yes. At kayang harapin. Hindi Totoo. sumuko. Oo. Happy happy kid ako. Happy kid. Ano yung pagkakataon na talagang sinubok ka bilang tao? Yung college, talagang nahirapan kaming tapusin yun. Kasi nga, from Bikutan, kung mamamasahe ka, papunta ng Lyceum, napaka nun. Kasi 'di ba doon ako sa lola ko sa Intramuros umuwi. Pero squatter yun eh. So may mga pagkakataon during college na nandun ako na madedemolish kami o kaya magkakaroon ng raid ng pulis. So napakadami kong experience doon ng mga o kaya nag-aaway, nagrarambulan ng gulo. So mapipilitan na naman ako na umuwi temporarily sa Bikutan. Pag nasa Bikutan, ang problema mo talaga pamasahe. Kaya kong pumasok nang walang baon. It didn't bother me na wala akong baon. Pero hindi kasi ako makakapasok nang wala akong pamasahe. So, pag ganun yung situation, pag nagsabi na yung mama at papa ko na, wag ka munang pumasok, wala tayong pera. Vying for honors ako eh. So, feeling ko hindi pwede na hindi ako papasok. So, ang gagawin ko, magpipray ako, Lord. Sabi ko, sana po may manlibre sa akin ng pamasahe. Pero ang lamang galing talaga. True enough, kasi magta-tricycle ka from our place, magta-tricycle papunta ng sakayan ng jeep. May mga kasabay talaga ako. Minsan nga, kilala kong kapitbahay namin. Minsan naman, hindi ko talaga kilala. Tapos biglang ibabayad ako ng pamasahe. Tapos pagdating naman ng jeep, eto po talaga kasi tell all naman to, 'di ba? Yes. So, iko-confess ko, kasi talaga namang pinagdaanan ko to sa buhay ko eh. Ang gagawin ko, dahil wala nga akong pamasahe, pero wag niyo pong tularan kasi masama siya. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo nag-isa. Okay. Ang gagawin ko, pupwesto ako dun sa bandang gitna. Yung taga-abot ako ng bayad. Ganon. Para feeling ko yung driver malito. Kasi kunwari, pag ikaw yung nagbayad. sinasabi nyo na, manong bayad? Yes, ganon. Para malito siya kung Pero feeling ko naman, siguro alam na rin ng driver yun. Pero dahil syempre dalagang Pilipina naman ako, mukha naman akong hindi masamang tao. So siguro sa awa, hindi na lang din ako pinapansin. Tapos pagdating ng LRT,
Dahil nga medyo ano tayo, merong ano ba yung teller sa LRT na siguro natutuwa siya sa akin or baka pero nanligaw kasi sa akin yun. Ayun! Ayun na tayo. Okay. Binibigyan lagi ako ng token pa nung time namin. Wow! So, free na token. So, in short, makakapasok ako. Pagdating ng school, syempre may mga pa-admirers doon, may manlilibre din sa'yo ng snacks or ng lunch. So, na-survive ko yung In fairness, di ba? Sa na-survive ganda. ko yung college. Malaking impact din kasi kapag Pag medyo maganda ka, oo, at maganda ka na, mabait. ayun, maganda ka na, mabait ka ba? Totoo. Tapos hindi nila alam na ganun yung pinagdadaanan ko. Akala nila, basta lang gusto nila akong ilibre. Oo. Pero hindi nila alam na talagang kailangan ko talaga na ilibre nila ako. Yes. Kasi minsan kasi ang mga tao, kapag lalo nga, ito may tsura si Melanie, ang tingin ng tao sa kanya, ako, napakaganda nito. Napakayaman siguro. Oo, may nito. pera to. Oo, may pera to. Diba? Yun imagine niyo kung ako. Diba? Kung ikaw yung nasa posisyon, Posisyon niya, hindi maghihirap ka. Oo, yun ang mangyayari. So, ano rin talaga, iba ang Pinoy Kaya minsan napapansin mo, minsan judger talaga ang Pinoy. Di ba? Ano talaga? At saka siguro talaga, kaya nga siguro yung ganda, no? Gift din siya. Tama. Gift siya pero at the same time parang curse din. Kasi yung ganda, parang yun din yung yung mga naging yung latter part na, parang yun din yung naging parang naging curse sa akin. Ayun na, bakit? Eto na ang gusto kong mapakinggan. Yun, kasi syempre yung sa love life, 'di ba? Parang pero ngayon natanggap ko na sa sarili ko na hindi ako swerte sa sa parte na 'yan. Sa buhay No, pag-ibig. You sa- can't have it all daw talaga, sabi. Ganon. Bakit mo naman nasabi na hindi ka sinwerte sa pag-ibig? Kasi nagkaroon ako nakapagbuo naman ako ng family, no? Nagkaroon ng asawa. And for the longest time, akala ko, I was enjoying the perks of a perfect family. Kasi maganda yung negosyo ko, yung career ko, yung sa ex-husband ko din, maganda rin. Pero bigla akong na-discover na na meron pala siyang chika babes. Siguro dahil medyo I've never been kasi a dependent woman. I've always been independent. Kahit nakapangasawa ako ng stable guy, pero hindi ako umasa sa kanya. Dahil somehow, na-bless naman ako ni Lord. Swerte ako sa career Swerte ako sa mga bagay na, mga projects na ginagawa ko. Nabibless talaga ako. And from yung buhay ko na walang-wala, na ko na yon, nalagpasan ko na yon. And siguro, kung yung sa standard na batang nakatira sa Kariton, tapos kung ano yung na-achieve ko, milyang layo na yun. May tanong ako, di ba nabanggit mo yung ex-husband niya ay nagloko. Anong reason? May pagkukulang ba sa inyo? Syempre hindi ko naman maklaim na perfect ako, pero career woman ako But at the same time, I'm a hands-on mom and I was a devoted wife. So akala ko pag ganon, perfect na yon, pero hindi pala And sometimes, hanggang ngayon nga, pag tinatanong ko yung sarili ko, or minsan tinanong ko nga siya, hindi niya nga rin alam yung sagot kung bakit. Siguro, may mga bagay talaga na meant to happen, and yun yung isang bagay na talagang nagpabagsak sa akin ng... Oo, syempre, iba yan. Nagpabagsak sa akin ng bonggang-bongga. Pero, that was, I think, 2016 when I found out about the affair. Pero winork out ko pa ng 1 taon pa. Kasi, syempre, hindi mo basta mahirap i-give up i-let di ba? Sino ba namang tao na hindi, kumbaga ayaw natin ng masira ang pamilya. Gusto natin Totoo. kakayanin natin. Ilalaban mo pa rin talaga. Ilalaban mo. Pero wala Wala. Parang pero wala akong regrets. Kasi, ginawa ko lahat. Yun naman yung maganda sa relationship. Parang, para sa akin, pag nandun ka sa point ng relationship na talagang you hit rock bottom, ay nako, gawin mo lahat.
Kasi ako talagang, kumbaga pa parang figuratively speaking, lahat ng tumbling ginawa ko to make it work. Pero pag naramdaman mo, hindi pa rin talaga. Dapat alam mo rin kung kailan ka mag-goodbye. Ang hirap kasi, di ba? At mag-give up. Kumbaga gusto mo pang, anong kailangan kong baguhin sa sarili ko para magstay tayo, di ba? Darating sa point na makikiusap ka. Naku, ako shinaping ko, tinur ko, lahat, ganon. yung anak ninyo. Nasa akin lahat. Siyempre, I mean, di ba, nagtanong din sila, ano bang, mahirap. For almost 2 years, we were strange talaga. No communication, kinat namin lahat, ganon. Pero nung time na siya yung nag-reach out dun sa bunso namin, after 2 years, parang kasi nga 'di ba sabi ko nga, happy person ako. Yes. Ayoko ng negativity. Naisip ko, kung magagalit ako sa kanya all my life, ako lang din yung lugi, ako lang din yung talo. So, nung nag-reach out na siya dun sa bunso namin, magbe-birthday yon. So, sinabi ko sa kanya, sabihin mo si daddy mo, treat niya tayo ng lunch or dinner, ganyan. Na parang na-surprise yung ex ko, gano'n. Nung nagkita kami, ang sabi ko kasi sa sarili ko, parang gusto ko, pag nakita ko ulit siya, ang maramdaman niya sa sarili niya is yung guilt, tapos yung pagsisisi, na parang, ito yung taong sinaktan ko. Bakit hindi niya binalik sa akin yung sakit na binigay ko sa kanya? Kasi, alam mo yung first meeting na yon, sobra all smiles ako. Parang ang turing ko sa kanya, parang siyang long lost best friend ko. Na gano'n na parang, ang gaan. Ang gaan, yan. Na parang, yung nakita ko yung mukha niya, yung disbelief na parang, bakit hindi siya galit sa akin? O kaya bakit, tas niyakap ko pa siya, ganyan. Tas sabi ko pa sa kanya na, I'm sure happy ka na ngayon, ganyan. Pero yung mukha niya talagang hindi yung maipaliwanag. So, in short, he never said sorry. Ako yung nag-extend ng hand sa kanya. At sinabi ko na, okay na yon. Sabi ko ganun, para sa mga bata, let's be okay. Move on, ganun. Yung ex-husband niyo pa meron ng ibang ginakasama? Yeah, oo, meron na silang anak. Diba? And and on occasions, nagkikita pa kayo. Ako din yung nag-invite sa kanila na, sama mo siya, sama mo yung anak niyo sa bahay. The first time na nai-post sa Facebook, yung picture namin together, nako, yung mga friends ko lahat, yung relatives ko, gano'n, parang freak out sila, parang, bakit kasama mo yan? Ganon, di nila ma-explain. Pero, akala nila pinifake ko. So, sabi ko, wala akong pinifake. Mahirap kasi, di ba partner, paniwalaan na yung nangyari sa'yo, kumbaga, ang bilis, bakit nagkaganito yung pamilya ko? Bakit nakakita ng iba? Sa tingin mo, saan ka nakakuha ng lakas ng loob para maisip mo yung pagpapatawad, yung pagiging magaan ng pakiramdam mo? It's really a gift. Alam mo, pagbabalikan yung buhay ko, lahat talaga to ay biyaya ng Panginoon. Unang-una, yung yung rise from poverty to who I am right now. Hindi naman yun dahil sa magaling ako, or hindi ko rin masabi na dahil sa family ko, kasi eldest ako. Ako yung pinakaunang-unang anak, pinakaunang apo, both sides. Tapos, sa family circle ko, walang nakapag-aral sa amin. Wala akong relative, tito or tita na edukado para mag-advise sa akin or mag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito ganito, ganyan. Walang ganon. So, kumbaga yung journey ko, hindi ko nga rin alam basta parang lahat lang inilatag na ng Panginoon sa akin. So, grateful ako, kaya lahat ng bagay talaga sa buhay ko, lagi kong sinasabi, my life is an everyday miracle. Dahil hindi siya perfect, no? Maraming trials, maraming tribulations, maraming pagkakataon na dinurog talaga ako ng mga nangyari sa buhay ko. Pero nagtataka din ako kasi after ko mag-iyak-iyak, magkulong, ganon. Yes. Pero biglang gigising ako isang umaga na, okay na ulit ako. Ganon. Iba yung, kumbaga, para ka nabunutan ng tinik.
na hindi mo mawari. Paano ko nagawa to? 'Di ba? Kasi kumbaga hindi mo talaga siya kakayanin alone. Yes. No? Yes. And akala ko nung nangyari sa akin yung breakup namin nung ex-husband ko, akala ko yun yung pinakamatindi ng pagsubok sa buhay ko. Pero hindi pa pala yun. Kasi 2 or 3 years after the breakup, meron dumating sa akin na akala ko parang, ay, minsan talaga, lagi mo sasabihin, ay, kaya pala nangyari yun kasi ito pala, may plano pala si Lord para sa akin. Meron palang nakalaan talaga para sa akin na picture perfect. Parang kung ano yung ini-imagine mo na lalaki na tao na gusto mong makasama. Pala fairy tale. Parang fairy tale. So, dumating sa buhay ko yon at in-embrace ko ng bonggang-bongga. Talagang he really swept me off my feet. Yeah. Pero, yung akala ko blessing, hindi pala. Yun pala yung pinaka greatest test sa faith ko. Kasi it happened during the pandemic. Kasi yung hanggang pandemic, masasabi ko na I was financially stable. Okay ako sa lahat. Okay ako. Yung emotionally, naka-move on na rin ako. In fact, yung 2017 to 2019, parang yun yung pinaka 2 years of my life na sobrang feeling ko, napakaganda ko, napakasaya ko. Kasi yung freedom, na-enjoy ko yung freedom. And then this guy came into my life na akala ko siya na yung padala, pero hindi pala. Etong tao na to talaga ang nag-test ng ng faith ko sa Panginoon. Dahil yung relationship was a scam. Tapos lahat, pati nagkaroon kami ng business partnership, scam din. Ouch. And yung lahat ng material, resources, possessions na naipundar over the years, no? Savings na dahil nasimot. sa kanya nasimot. Yeah. So, anong ginawa mo? Paano ka nakabangon? Paano nakabangon? Nawala sa akin lahat Kumbaga talagang sumadsad ako ng yung buhay na hindi ko na nararanasan for many years. Masaya ka na nakamove on ka na diba? Kumbaga, okay na ako Oo. Dito ba, sa pagkakataon ng buhay mo, na-question mo ang Panginoon? Ito talaga yung pinakamatindi. At dito sa siguro mga twice or thrice akong nag-isip na ayoko na. Kasi hindi ko na kaya yung pain. At saka yung kahihiyan. Yes. Na parang, matalino ka naman pero nagpakatanga ka ng ganun. Kasi paano niyang nagawa? Paano niya na-manipulate yung mga pangyayari at yung ako mismo as a person. Napakahirap. Ilang beses akong nag-attempt na sabi ko, ayoko na. Kaya pala, ngayon yung hindi kinakaya ang mga pagsubok sa buhay. Dati, pag nakakarinig ako ng gano'n, iniisip ko, ano ba yun? Bakit naman nila kailangan gawin yan? Pero, pag dumating ka pala sa gano'n na pinaka-dark, no, na moment ng buhay mo, naintindihan ko kung bakit may mga gumagawa ng gano'n. Kasi yung parang yung pain na hindi mo na talaga, hindi mo kaya. Parang gusto mong i-stop yung pain. So, i-stop mo lahat. Ang reason lang kung bakit hindi ko naituloy yung masamang bala ko na yun, kasi hindi ako maka-decide kung anong pamamaraan. Kasi gusto kong... Ayaw mo nang masakit. Gusto mo beauty ka pa rin, gano'n. Ayaw ko nang masakit. Gusto ko na maganda ako. Yes. Wala palang gano'n. Kaya sabi ko, ay nako, never ko nang iisipin niya kahit anong mangyari sa buhay ko. Yun. Tsaka dumating ba sa punto na inisip mo lahat ng mga pagsubok na to, ito, bigay ito ng Diyos Kumbaga lahat ng mga struggles mo, para tumibay. Tumibay ka. Pagsubok. Actually, napakaganda nung sinabi mo. Kasi sa journey ko, na-realize ko na yung mga pagkakataon sa buhay ko na sobrang masama yung loob ko dahil wala akong acceptance. Parang, kino-question, hindi ko to deserve, Lord kasi ako, wala akong inaagrabyado. Mabait ka. Oo, mabait ako. Generous ako, nagsishare ako ng blessings ko.
wala akong intensyon na manakit ng kapwa ko. Pero, bakit pinapadalhan mo ko ng mga ganitong tao? Bakit mo inaalaw na mangyari to sa buhay ko? Yun yung dialogue ko sa kanya. Hindi, monologue ko pala sa kanya. Pero, I realize, share ko lang, no? Ito, favorite ko kasi to sa Bible, yung Romans chapter 5, verse 3 to 5. Ito kasi sinasabi dito na, yung sufferings daw, there is also glory in sufferings. Kasi, yung sufferings natin produces endurance, and endurance produces character, and then character produces hope. And yung hope, pag meron kang pag-asa sa puso mo, hindi nakakahiya yun eh. Yes. Why? Dahil yung hope na yan, it springs eternal in your heart, kasi parang powered yan by the love of God. At yun yung gift ng Holy Spirit sa'yo kapag meron kang pag-asa. Pag na-internalize mo itong verse na to, maiintindihan mo kung bakit may mga trials, kung bakit may pain. Kasi lahat pala yon will glorify the Lord. Lahat pala yon ay magpapatatag sa'yo, magbibigay sa'yo ng magandang character. Yes. Kasi sa buhay na ito, para makasurvive ka, you really need to have a strong character and strong faith in the Lord. Totoo. Yes. Diba? Napaka magandang yun, partner, motivation sa ating lahat. Kasi hindi mo nga naman talaga ma-appreciate yung liwanag ng buhay kung di ka dadaan sa dilim. Correct. Kaya nga, ito nga sinasabi ko sa mga ibang mga tao na nakikita natin, na papanood natin sa news, no, na lahat ng bagay may mga pagsubok talaga na dapat talaga kayanin natin. Kasi parang lahat sinisinati kay Lord eh. Kasi hindi naman lahat tayo nakikita ni Lord. Kumbaga tayo, pinapatibay nila tayo. Totoo. Para natin palasak kayanin yung lahat. diba? Lagi nating naririnig, everything happens for a reason. Yes. Lahat may dahilan. Ako lagi kong sinasabi yon pag meron akong mga friends na gusto kong i-comfort. Pero totoo talaga yon. Parang pag nasa madilim ka, hindi mo naiintindihan kasi madilim di ba? Pero once na mag-start na sumilip yung liwanag, tapos lilingunin mo, mababalikan mo, at maiisip mo, kaya pala naranasan ko yon kasi dapat pala maging ganito ako. Kasi piniprepare pala ako ng Panginoon kasi meron siyang ipapagawa sa akin. May purpose pala. Parang etong moment na to actually is a blessing for me. Nung na-receive ko yung invitation kahapon to talk about God dito sa show nyo, sobrang puno ang schedule ko today. Pero without batting an eyelash, walang second thoughts, nag-yes ako. Kasi sabi ko, sino ako? Pag tinawag ka ni Lord, sino ka para mag-no? Diba? Para tumanggi. Parang it's about time that I share my story. Dahil naniniwala ako na miracle story lang talaga yung buhay ko. And isa pang miracle gusto kong i-share. Yung eldest daughter ko, nung pinanganak ko siya, after 3 months, na-diagnose ng mga doktor na she has a congenital heart disease. 3 conditions. May butas ang puso, magkabaliktad yung kanyang great arteries ang tawag. Yung left napunta sa right, yung right napunta sa left. Tapos may heart enlargement. Ang sabi ng mga doctors, she has only 9 months to live. 9 months. Alam niyo kung ilang taon na siya ngayon? Nung May 8, she just turned 29. Wow. Yung sabi ng mga doktor na bata na hindi mabubuhay ng higit sa 9 months. Taning na. At hindi daw pwedeng mag-asawa. At lalong hindi pwedeng magbuntis at manganak. Pero napakabuti ng Panginoon. Yung apo ko, si Anaya, she's now 4 years old. At nung nagbuntis si Mara, yung anak ko, nung nagbuntis pa siya ng pandemic. So talagang kabadong-kabado. Kasi ang hirap magpa-check up. Ganon. Pero talagang kumapit lang talaga kami kay Lord. Kasi ako, grabe yung faith ko Sabi ko, Lord, binigay mo to, ibig sabihin para sa amin talaga to. So, nung pinanganak siya, lagi kong binabantayan, wala ba siyang lalabas na health condition or what. Nako, kung gaano ka-sickly yung mami niya, siyang
healthy, bubbly, at kumbaga parang perfect apo. Yes. Alam mo yun, sobrang nagbibigay ng joy sa family. Kaya ang daming miracle ng Panginoon sa buhay namin. 'Di ba? Alam mo kung papakinggan mo yung pinakabuod nung istorya, partner. Ang sarap pakinggan yung may kumbaga na-redeem mo lahat, 'di ba? Natapos yung shame. Sa mga bagay na yan, hindi ka talaga matututo kapag di mo siya nadaanan. Tsaka, marirealize natin na malapit siya sa mga umiiyak. Correct. Sa may mga problema. At tsaka hindi tayo nakakalimot kay Lord. Totoo, no? Dahil siyang number 1 nating kakampi. Iyon. Nako, okay. Maraming salamat. Alam mo, parang halo-halong istorya ang napakinggan natin ngayon. Ako, partner, nabitin. Kung gusto ko na sana idiretso na sana natin. Kaso, kaya nga may lakat pa si Melanie. Parang every stage ng buhay ni Melanie, merong milagrong nangyayari. Totoo. Nako, kaya dahil dyan, tanggapin mo ang isang parangal mula sa aming Believable Stories, ang paghanga at pagkilala kay Melanie Zambrano para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong May 15, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Para sa inyo po. Thank you so much. At meron pa tayong regalo. Meron pa, syempre, partner. Yes. Nako, hindi pa matatapos yan. Wow. Nako, nakakatuwa, no? Nakakataba ng puso ang ating mga narinig ngayon. Ito po. At habang tatanggapin ni Melanie ang kanyang regalo, may gusto kayo pasalamatan at batiin po. Naku, thank you so much, MX3. Mula po sa MX3. Ang mama ko at ang papa ko ay users talaga ng MX3. Wow. Yun. Babatiin ko. Siyempre, babatiin ko yung po. aking parents. Ayan. Si Mr. William and Mrs. Jean Zambrano. Yan. Thank you, Papa, Mama, siyempre, for all the love. At lahat naman ng kung ano ako ngayon ay utang ko yan sa inyo. At syempre gusto kong i-shout out yung mga kapatid ko, si Oliver Rizaldi, si Tisoy, si Mary Jane, si Jerome, at si Jerome, at saka si Zaira, yan. Si Zaira. Ayan, maraming salamat, grabe. Yes. At yung inyong negosyo, Facebook page. Diba? Sabi ko nga, yung buhay ko ay isang milagro. So ito po, kaya po in-extend pa ni Lord ang buhay ko dahil meron po tayong greater purpose and advocacy. I am an environment advocate. I promote sustainability. Inaano po namin yung plastic reuse and yung refill revolution. That's with our partners, Eco Waste Coalition, Mother Earth Foundation, Greenpeace, at yung iba-iba pa pong mga NGOs na katulong namin sa pagpapalaganap po ng campaign on plastic pollution. Yan. Maraming salamat po. Nako. Ayan mga pangga, talaga naman nakakabilib na istorya ni Melanie. Ayan, maraming salamat. At nako partner, hindi pa matatapos ang ating programa. Sa lahat din po ng mga nakatutok ngayon. Nako, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. At kanya-kanyang tirada. Kaya mga pangga, tandaan, tuwing Huwebes po mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon. Dito lamang po yan sa Believable Stories sa MX3. Dito ako, believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. At syempre naka-partner, mamaya yung mga pangga natin sa ating live, babatiin natin yan sa pagbabalik namin, ha? Correct. Naku, at tunghayan ninyo sa susunod kung ano nga ba na namang panibagong kwento ang matutunghayan natin, partner. Correct. Every Thursday po yan, mga pangga, powered by MX3. Dito ako, believe. Ayan, mga pangga, magbabalik tayo. Kasama nyo pa rin po, nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lises DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Energy!